Alam mo, yung pakiramdam na parang hindi ka talaga nababagay kahit saan, parang kahit anong pilit mong maging normal, may parte sa iyo na palaging naiiba. Ganon si Mardo, 16 na taong gulang, tahimik, at tila may laging kinikimkim sa likod ng kanyang malalim na mga mata. Sa baryong San Miguel na halos 50 pamilya lang ang naninirahan, kilala siya bilang anak ng baliw, anak ni Aling Sebel, na nasiraan daw ng bait matapos matapuan ang bangkay ng kanyang asawa, putol-putol, sa gilid ng kagubatan. Pero si Mardo, hindi baliw. Matapang siya, matalino, at mapagmasid. Laging tahimik, pero palaging alerto. Sa tuwing lumalalim ang gabi, habang ang ibang kabataan ay natutulog na, si Mardo ay nakaupo sa may bintana nila, nakatitig sa dilim ng kagubatan na tila ba may hinihintay. May kakaiba sa batang yan, bulong na matatanda. Malamig ang mata, parang hindi tao. Pero kung may iisang tao lang na hindi takot kay Mardo, iyon ay si Toti, ang kaibigan niyang medyo mataba, medyo daldal, pero lubos ang tiwala sa kanya. Palagi silang magkasama, nagkukulitan, nagtatawanan, at nagtutulungan kahit sa pinakamaliliit na bagay. Si Toti lang ang nakakaalam ng totoo, na si Mardo ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang dahil mabilis siyang tumakbo o nakakakita sa dilim. Hindi rin lang dahil kaya niyang marinig ang lagaslas ng dahon, kahit pa nasa kabilang bundok pa ito. Ang totoo, may dugo si Mardo ng nilalang na matagal ng kinatatakutan, aswang. Pero hindi siya tulad ng mga aswang na pinaniniwalaan ng mga tao. Hindi siya nagtatago para umatek sa gabi. Hindi siya nangangain ng laman. Si Mardo ay anak ng isang aswang at isang tao. Isang gabi, habang sila ni Toti ay naglalakad pauwi mula sa ilog, biglang huminto si Mardo. Toti, naramdaman mo yon? Tanong niya, habang nakatitig sa madilim na bahagi ng gubat. Ha? Wala naman, pre. Ikaw talaga, wag mo akong tinatakot, sagot ni Toti. Pilit tumatawa pero halatang kinakabahan. May nagmamasid. Bigla may malamig na hangin ang dumaan. Tahimik ang paligid, pero parang may gumapang na kilabot sa batok ni Toti. Hindi niya maintindihan, pero para bang may mga matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Mardo, tara na, kabulong niyang sabi. Tahimik lang si Mardo. Tapos ay bigla siyang tumingala sa langit. Lalapit na sila, bulong niya. Kinabukasan, kumalat ang balita. Isang buong pamilya sa kabilang barangay ang natagpuang wala ng buhay, matitigas ang katawan, parang nilamig hanggang sa kaluluwa, at ang mga meta, puro itim. Baka rabies, sigaw ng ilan. Hindi, tugawa ng tao, aswang to, sabi ng matatanda. Pero sa loob-loob ni Mardo, alam niya ang totoo, dumating na ang mga nilalang na matagal na niyang kinatatakutan, ang ibang uri ng aswang. Hindi tulad niya, hindi kalahating tao. Mga aswang na ubod ng lupit at walang pinipili. Mga aswang na handang pumote para lang makuha ang lakas ng iba. Bakit ngayon lang sila bumalik? Tanong niya sa sarili, habang hawak ang luma at kalawangin niyang kwintas na ibinigay sa kanya ng ina bago ito tuluyang mawalan ng katinuan. Darating ang panahon, anak, sabi noon ni Aling Sebel, na ikaw lang ang makakapigil sa kanila. Dahil ang lahi natin kaaway nila. Nais ni Mardo na kalimutan ang lahat ng yon. Na mamuhay bilang normal na binatilyo, maglaro, mag-aral, umibig. Pero hindi yon ang tadhana niya. Isang gabi, habang natutulog si Toti sa bahay nila Mardo, bigla siyang nagising sa kakaibang ingay mula sa bubungan. Hindi tunog ng pusa. Hindi rin tunog ng ibon. Ara siyang mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Mabilis, mabigat, at paulit-ulit. Mardo, mahinang tawag ni Toti. Pero si Mardo ay wala na sa tabi niya. Nakatayo na ito sa gilid ng bintana. Walang imik, hawak ang lumang sibat na hindi man lang alam ni Toti kung saan niya kinukuha tuwing kailangan niya ito. Pagbukas ng ilaw, nakita ni Toti ang mata ni Mardo, pulang-pula. Umalis ka na rito, Toti, mahinang sabi ni Mardo. May darating para sa akin. At pag nakita ka nila, baka hindi na kita maprotektahan.
Pre, anong sinasabi mo? Pero bago pa siya makalapit, biglang may tumilapon na anino mula sa bubong. Bumagsak sa harap ng bahay. Bumaluktot ang katawan na parang hayop, pero matangkad na tila tao. Maputi ang balet, mahaba ang mga kuko, at may malaahas na mata na nakatitig mismo kay Mardo. At bago pa man makasigaw si Toti, nakita niya, hindi lang isa, kundi 7. 7 silang aswang at ang isa sa kanila, suot ang kwintas na kamukha ng kay Mardo. Matagal ka naming hinintay, kapatid, sabi na nilalang habang dahan-dahang lumalapit. At sa sandaling yon, biglang kumidlat. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Toti ang buong anyo ni Mardo. Kalahating tao, kalahating nilalang. Aswang kontra aswang. At dito nagsisimula ang tunay na kwento. Ang buong baryo ng San Miguel ay nabalot ng katahimikan kinabukasan. Kahit tanghali na, tila ayaw pa ring lumabas ng mga tao mula sa kanilang mga bahay. May kung anong malamig na hangin na dumadampi sa balat, kahit tirik ang araw. Alam ng lahat, may kakaibang nangyayari. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, si Mardo ay hindi mapalagay. Matapos ang gabing yun, hindi na bumalik si Toti. Hindi niya alam kung tumakbo ito pauwi o may mas masahol na nangyari. Hindi siya sinaktan ng mga aswang, pero may iniwan silang mga tanong na hanggang ngayon ay walang sagot. Lalo na ang isa sa kanila na tumawag sa kanyang kapatid. Aanong possible yun? Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang wala na si Aling Sebel. Iniwan ang pinto ng kanilang kubo na bukas at sa lemesa ay isang lumang sobre na may sulat kami. Panahon na. Mula pagkabata, alam na ni Mardo na may itinatago ang ina niya. Tuwing siya ay nagtatanong tungkol sa ama, laging isa ang sagot. Hindi mo siya kailangang makilala. Pero ngayong unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan, pakiramdam niya ay nilinlang siya na mahabang panahon. Ang ama niyang akala niya ay pinatay ng aswang ay maaaring isa sa kanila o mas masahol pa, pinuno ng mga ito. Naglakad siya papunta sa may ilog kung saan siya madalas magpahinga noon. Dito niya unang napansin na iba siya, na may mga naririnig siyang hindi naririnig ng iba, na may mga aninong sumusunod sa kanya pero hindi niya nakikita ng buo. Sa ilalim ng punong malapit sa tubig, naupo siya at pilit kinakalma ang sarili. Dito siya nagulat nang biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Manipis ang buhok, nakasuot ng kupas na pulang balabal, at may mga palamuti sa lig na gawa sa buto ng hayop. Nagsalita ito, pero hindi gumagalaw ang bibig. Mardo, anak ng dugo't dilim. Huwag kang matakot. Who are you? Tanong ni Mardo, bagamat alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Isa akong albularyo, ngunit higit pa roon. Isa akong tagabante ng hangganan ng mundo ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Ako si Lakanduro. Naguguluhan pa rin si Mardo, pero ramdam niyang hindi ito kaaway. Lumapit si Lakanduro at iniabot sa kanya ang isang bagay, isang mutya na tila yari sa kristal, kulay baghaw at may ilaw mula sa loob. Ito ang butil ng panimbang. Binigay ito sa iyo ng ina mo, noong ikaw ay sanggol pa lamang. Naitago ito, sapagkat kapag natuklasan ng mga tunay na aswang na hawak mo ito, ikaw ang una nilang papatayin. Hindi ko maintindihan. Bakit ako? Ano bang meron sa akin? Dahil ikaw ang huling lahi ng tagapamagitan, isang nilalang na isinilang mula sa dugo ng tao at dugo ng aswang. Ikaw lamang ang may kakayahang pumigil sa pagbabalik ng Ginoo ng kadiliman. Parang biglang nabingi si Mardo. Tagapamagitan. Siya. At sino ang Ginoo ng kadiliman? Ang ama mo, si Malanduk. Siya ang dakilang pinuno ng isang sinaunang angkan ng mga aswang. Noong nalaman niyang buntis ang ina mo, sinubukan niyang isakripisyo ka upang gamitin ang iyong dugo bilang susi sa pagbubukas ng pintuan ng itim na araw. Pero nilabanan siya ng ina mo, dagdag ni Lakanduro. Itinakas kanya. Nilinlang ang iyong ama at ang kanyang mga tagasunod. Kaya siya nasiraan ng bait, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lihim na pinasan niya para sa iyo. Nanlamig si Mardo sa nalaman. Ang ina niya, na buong buhay niyang inakalang mahina, bakaliw,
at tuluyan nang nawala sa sarili, isa palang mandirigmang nanindigan laban sa kadiliman. Pero hindi pa tapos sila Kanduro. Ang butin ng panimbang ay magpapakita sa Yunandaan. Ngunit hindi sapat ang lakas ng mutya. Kailangan mong matutunan kung paano kontrolin ang iyong sariling dugo. Eti ang bahagi mong aswang. Napayo ko si Mardo. Ayaw kong maging tulad nila. Hindi ko piniling maging ganito. Gusto ko lang maging normal, mabuhay ng tahimik. Lumapit sila Kanduro, inilagay ang kamay sa balikat ni Mardo. Hindi mo pinili ang mundong ito, pero ikaw ang pinili ng mundo. At darating ang oras na ikaw lang ang maaaring tumopos sa sumpa ng lahi mong madugo. Habang sinasanay siya nila Kanduro sa paghawak ng mutya, sa pagtuklas ng mga lihim ng kalikasan, sa pakikinig sa mga boses ng mga espiritu, unti-unti niyang nararamdaman ang pag-usbong ng lakas sa kanyang katawan. Pero kasabay ng pag-usbong na iyon, ay mas lalong lumalalim ang kanyang takot. Takot na baka mawalan siya ng pagkatao. Takot na baka tuluyan siyang lamunin ng dugo ng aswang sa kanyang ugat. At sa likod ng lahat ng ito, patuloy siyang sinusundan ng mga meta mula sa anino. Isang nilalang na hindi pa niya lubos nakikilala. Isang presensyang hindi nawawala sa kanyang paligid. Isang gabi, habang siya ay nag-iinseyo sa ilalim ng buwan, lumabas mula sa kakahuyan ang isang batang babae. Maputi, mahaba ang buhok, at kumikislap ang balet na tila may alikabok ng buwan. Matagal na kitang pinagmamasdan, wika ng diwata. Ikaw ang magiging dahilan ng pagputok ng digmaan, o ang magtatapos nito. At sa kanyang palad, lumitaw ang isang lumang singsing na may ukit ng araw at buwan, parehong simbolo ng liwanag at dilim. Ito ang singsing ng pagpili. Anya, kapag isinuot mo ito, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Napatingin si Mardo sa kanyang kamay sa mutya at sa dilim na unti-unting bumabalot sa paligid. Ipiliin ba niyang yakapin ang kanyang kapalaran? O tatakbuhan niya ito? Hindi niya alam, pero may isang bagay siyang alam, ang oras ay naubos, at ang kadiliman papalapit na. Hindi agad nasuot ni Mardo ang singsing ng pagpili. Gabi-gabi niyang tinititigan ito, nakapatong sa tabi ng mutya sa kanyang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng akasya. Sa tuwing dititigan niya ito, bumabalik sa kanyang isipan ang mga mata ng ama niyang hindi niya kailanman nakilala, ang tinig ng inang biglang nawala, at ang mukha ni Toti, ang kaibigang hanggang ngayon ay hindi pa rin niya muling nakita. Lalong lumalim ang sugat sa dibdib niya dahil sa pagkawala ng mga taong mahal niya. Arang isa siyang punong unti-unting inubos ng anay mula sa loob. Hindi na siya sigurado kung ginagawa pa ba niya ito para sa kabutihan o dahil ayaw na lang niyang takasan ang sarili. Minsan sa gabi, bigla na lang siyang mapapaahinto sa paglalakad dahil may mararamdamang malamig na dampi sa batok niya. O kaya'y may bumulong mula sa likod ng kanyang tenga, boses ng isang bata, isang matandang humahagikik. Pero paglingon niya, wala naman. Arang pinaglalaruan siya ng mga anino, sinusubok ang kanyang katinuan. Isang gabing tahimik at maliwanag ang buwan, habang nagsasanay siya sa tabi ng ilog gamit ang bagong ipinaturo nila Kanduro, ang pagbuhay sa liwanag ng mutya sa pamamagitan ng dasal. Biglang lumabo ang tubig. Mula sa kinang nitong parang salamin, naging madilim, para may langis na lumutang sa ibabaw. At mula roon, sumulpot ang dalawang kamay, maitim, matulis ang mga kuko, at puno ng baling balat. Tumalon si Mardo, hawak ang sibat, at agad na pumuwesto. Biglang sumirit ang isang nilalang mula sa tubig, hindi tao, hindi rin hayop. Harang aswang, pero may palikpik sa likod at hasang sa lig. Matutulis ang ngipin at putok-putok ang balet na parang bulok na isda. Hindi mo sila may liligtas. Bulong ng nilalang habang umaalon ang boses. Ikaw ay sa amin. Kadugo mo kami. Tanggapin mo na. Biglang bumigit ang katawan ni Mardo. Parang may humihila sa kanya paibaba, sa pusod ng ilog. Sumisigaw siya pero walang boses na lumalabas. Sa gitna ng pagkalunod niya sa loob ng sariling isipan, biglang lumitaw ang imehe ng kanyang ina, si Aling Sebel, nakangiti, pero may luha sa mga mata. Anak,
Huwag mong hayaan ang dilim na sumakop sa puso mo. Sa isang iglap, umilaw ang mutya mula sa kanyang dibdib. Isang bahaw na sinag ang pumulandit mula rito, tumama sa nilalang, at agad itong napahurong pabalik sa tubig, nagsisigaw ng masakit. Masakit, bago tuluyang naglaho. Nakapahinga si Mardo sa buhangin, hingal at nanginginig. Hindi niya alam kung panaginip lang ba yon o totoo. Pero isa lang ang sigurado niya. Hindi lang siya sinusubok, kundi tinutukso ng dilim. At mas tumatagal, mas lumalalim ang tawag nito. Kinabukasan, kinausap siya ni Lacanjuro habang pinapainom siya ng halamang tsa na mapait. Ang pinakamalakas mong kalaban ay hindi sila, wika na matanda, kundi ang sarili mong damdamin. Ang galit, ang lungkot, ang pagdududa. Napayuko si Mardo. Hindi siya sanay maglabas ng nararamdaman. Pero ngayong narito na siya sa gitna ng isang digmaang hindi niya pinili, ramdam niyang hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangang buo rin ang loob. Bakit ako, Lacanjuro? Bakit hindi na lang yung mga anak ng bayani o mga dalisay ang dugo? Ako, anak ng halimaw, inagtaguan ng ina, iniwan ng kaibigan. Tapos ngayon ako pa ang asahan para iligtas ang mundo. Tahimik lang si Lacanjuro. Tumango-tango. Hinayaan siyang magsalita. Hindi ko alam kung kaya ko, too. Hindi ako sigurado kung gusto ko pa. Wala namang tunay na bayani na naging sigurado sa simula. Mardo, tugon na matanda. Ang kagitingan, hindi yan nasusukat sa lahi o sa lakas, kundi sa pagpili mo araw-araw. Kahit natatakot ka, kahit nasasaktan ka, na tumayo pa rin. Napaiyak si Mardo nang hindi niya inaasahan. At sa mga luha niyang yon, parang may biglang gumaan sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pero ang katahimikan ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang baryo, isang sunod-sunod na sigawan ang nagpagising sa lahat. Mula sa silangan ng bundok, may mga ilaw na parang mga mata na pula, gumagalaw sa dilim. Mabilis, malaleki. At kasunod nito ay ang pagsulpot ng maiitim na usok mula sa mga bubong ng ilang bahay. Tumakbo si Mardo, hawak ang sibat, sinundan ang pinanggalingan ng sigawan. Sa gitna ng plaza, nakita niya ang isang matandang babae na pinapalibutan ng tatlong nilalang. Parang tao pero baluktot ang katawan. May pakpak na parang paniki, at lumalabas ang dila na parang ahas. Layuan niyo siya, sigaw ni Mardo, sabay hagis ng sibat. Tumama ito sa isa sa mga nilalang at nagliyab ang katawan nito. Parang tinamaan ng apoy mula sa loob. Napaurong ang dalawa pa, at agad silang lumipad palayo, naglaho sa ulap ng gabi. Lumapit si Mardo sa matanda, si Lola Conching, ang matandang herbalista ng baryo. May sugat ito sa binti at hinang-hina. Salamat, iho, akala ko'y katapusan ko na, mahinang sabi ng matanda. Pero dumating ka. Habang tinutulungan niya si Lola Conching, muling tumunog sa kanyang isip ang boses ng diwata. Bumubukas na ang pintuan ng itim na araw at sa pagbubukas nito, hindi lang mga aswang ang lalabas. Eti ang mga alaala mo, ang tunay mong pagkatao. Sa likod ng isipan ni Mardo, isang tanong ang unti-unting sumisibo. Kung sakaling matuklasan niyang siya ang susi para magising ang tunay na kasamaan, pipigilan pa rin ba niya ito? O matutuksong gamitin ito sa ngalan ng paghihiganti? Hindi pa niya alam ang sagot. Pero isang bagay ang malinaw. Wala nang atrasan. At sa kanyang mga palad, nakaukit na ang kapalaran ng tao, ng aswang, at ng lahat ng nilalang na ginising ng dilim. Mula ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang buhay sa baryo ng San Miguel. Araw man o gabi, pakiramdam ng mga tao ay laging may nakatingin sa kanila. Ang mga hayop, bigla na lang nagkakagulo. Ang mga bubong, parang may gumagapang sa gabi. Ang mga bata, hindi na makatulog dahil sa panaginip tungkol sa mga nilalang na may pulang mata at may itim na pakpak. Si Mardo, kahit pa natututo na ng mga kakayahang dati impossible sa kanya, ay ramdam ang bigat sa dibdib araw-araw. Hindi lang dahil sa mga panganib na nagwumpisang bumalot sa paligid, kundi dahil sa bigat ng tanong na palagi niyang dinadala.
Aano kung tama sila? Aano kung sa bandang huli, ako rin ay magiging tulad nila? Ang mutya sa dibdib niya ay lalong umiinit tuwing may panganib na papalapit. Ara itong puso ng isa pang nilalang na nakasiksik sa kanya, laging mulat, laging handang sumabog. At bawat beses na lumiwanag ito, nakakaramdam siya ng takot dahil sa sobrang lakas na unti-unting nagigising sa kanya. Isang umaga, habang pinipilit niyang ibalik sa normal ang buhay sa pamamagitan ng paglalakad sa pelengke, may nakita siyang pamilyar na mukha. Dungis-dungis, may gasgas sa noo, at may bitbit na supot ng tinapay. Toti, mahinang sambit niya. Napalingon ang lalaki, si Toti nga. Ayat na, tila ilang araw na hindi kumain, pero buhay. Mardo, napangiti ito, pero puno ng pag-alinlangan ang mata. Akala ko di na kita makikita. Nagkatitigan sila. Walang salitang lumabas agad. Sa halip, sabay silang naupo sa gilid ng kalsada, doon sa lugar kung saan sila dati nakukulitan habang nanghuhuli ng tutubi. Akala ko rin wala na ako. Bulong ni Toti. Nagtago ako. Umalis. Ayoko na. Pero bumalik ako. Kasi ikaw lang ang naiisip ko. Kaibigan kita. Nanahimik si Mardo. Pilit tinipigilan ang pagbagsak ng luha. Pasensya na, Toti, bulong niya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko alam na ganito ako. Wala akong pakialam kung kalahati kang aswang, pre. Sagot ni Toti. Basta ako, nandito pa rin. Sa simpleng pagbalik ni Toti, muling nabuhay ang isang parte ni Mardo na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ang paniniwalang kahit sa gitna ng dilim, may liwanag pa ring hindi mawawala. Nagdesisyon silang maghanda. Hindi lang para protektahan ang sarili, kundi peti ang mga taong mahal nila. Tinuruan ni Mardo si Toti ng mga counting ritual at mga dasal mula kay Lakanduro. Pinuto nila ang mga kahoy ng punong balete at ginawang talisman. Tinuruan ni Toti si Mardo kung paano magbitbit ng arnis, simple pero mabilis. Kahit paano, pakiramdam nila ay hindi na sila ganap na biktima. Pero kahit anong paghahanda, may mga bagay pa ring hindi nila kayang pigilan. Isang gabi, habang tinutulungan ni Toti ang ilang kabataan na lumikas sa simbahan, doon pansamantalang kinukupkop ang mga natatakot sa mga pag-atik, nakita niya ang isang batang babae sa gitna ng kalsada, nakatayo, walang kibo, suot ang puting damit na marumi sa putik. Oy, iha! Tawag ni Toti. Anong ginagawa mo dito? Gabi na, delikado. Hindi pa siya natatapos magsalita nang bigla siyang makaramdam ng matinding lamig. Ang hangin tumigil, ang paligid parang napundi, at ang batang babae dahan-dahang ngumiti. Pero hindi ngiti ng bata. Isang ngiti na malamig, madilim, at puno ng pananakot. Napansin ni Toti na ang anino ng bata ay gumagalaw mag-isa, hindi ayon sa liwanag ng poste, kundi ayon sa sarili nitong kilos. Agad siyang umetras. Mardo, sigaw niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, dumating si Mardo, hawak ang mutya, at agad siyang tumayo sa harap ni Toti. Hindi yan bata, sabi niya, isa yan sa mga alagad. Biglang lumipad pataas ang anino ng bata at naging parang usok, bumalot sa paligid. Saka nabuo ang isang nilalang na hindi may pinta ang itsura, parang babaeng patay na nabuhay. May mahahabang kuko, meta na walang itim, at ngiting puno ng pagnanasa sa sakit. Ang huli sa lahi ng tagapamagitan, sabi nito, boses ay parang maraming bulong. Ilang gabi na lang, bubukas na ang pintuan. Hindi mo kami mapipigilan. Mabilis ang sumunod na nangyari. Kumislap ang mutya ni Mardo, at parang may humatak sa nilalang paatras. Nagsisigaw ito habang nilalamon ng liwanag. Nang maglaho ito, bumalik ang katahimikan. Pero hindi na iyon ang tahimik na nakakaaliw, kundi tahimik na nakakatakot. Tahimik na parang pinipigil ng buong mundo ang hininga nito. Bumagsak sa lupa si Mardo. Nanginginig. Nanlalambot. Lumapit si Toti at inalalayan siya. Pre, ayos ka lang? Hindi. Mahinang sagot niya. Nararamdaman ko na sila. Palapit na ng palapit.
Ara akong sinisigawan sa isip ko. Inanyayahan o tinatawag. Anong gagawin natin? Tumitig si Mardo sa gabi. Malayo ang tingin, pero sa mata niya, halatang hindi lang paligid ang tinitingnan niya, kundi peti ang kinabukasan na hindi niya pa sigurado kung kakayanin niya. Hindi ko alam, pero kailangan nating ihanda ang lahat. Ang buong baryo. Kasi kapag bumukas ang pintuan, lalabas na sila, dugtong ni Toti. Tumango si Mardo. Lalabas na ang tunay na anyo ng dilim. At sa likod ng bundok, sa mismong direksyong tinitingnan niya, may kumikislap na pulang liwanag. Parang meta. Parang apoy na sumisilip mula sa isang puwang ng impyerno. Ang mundo ay nag-aabang. At ang dilim ay nakakasa ng huling hampas nito. Kinabukasan, halos hindi na lumabas ang araw. Makulimlim, makapal ang ulap, at kahit ang haling tapat ay parang alas 6 pa lang ng umaga. Ang mga manok sa baryo, ayaw tumilawk. Arampeti ang mga hayop ay nakikiramdam sa nalalapit na unos. Sa simbahan, nagtipon ang mga matatanda at ilang kabataan. Lahat ay pagod, halos walang tulog. Si Mardo, nasa harap, hawak ang mutya at sibat, habang si Toti ay tahimik na nagbabante sa gilid. Wala nang biruan sa pagitan nila. Lahat ay seryoso. Kahit si Toti, na dati hindi nawawalan ng ngiti, ay tila may mabigat na dinadala. Malapit na ang pagbubukas, sabi nila Kanduro habang pinapatuyo ang mga dahong ginamit sa orasyon. Ang mga senyales ay nagsisimula ng magpakita. Mga panaginip ng dugo, mga ilog na biglang natutuyo, at mga ibong bumabagsak mula sa langit na walang sugat. Ang mga espiritu ay nagunahan sa paglayas. Tumeo si Mardo. Ano pa ang kailangan naming malaman? Tanong niya. Saan magbubukas ang pintuan? Napatingin sila Kanduro kay Mardo, pagkatapos ay saglit na tumitig kay Toti. Hindi pa buo ang hula. May nawawalang bahagi, isang nilalang na may hawak ng lihim. Kailangan nating hanapin siya bago patuluyang bumukas ang daan ng Ginoo ng kadiliman. Biglang tumeo si Toti. Ako na lang ang hahanap. Sanay ako sa paligid. Alam ko kung saan naghihintay ang mga taong hindi dapat lapitan. Baka mas madali ako makalapit kaysa kay Mardo. Napatingin si Mardo sa kanya. Sigurado ka? Tumango si Toti. Naman, gusto ko ring makatulong. Walang ibang nagsalita. Nagkasundo silang hating gabi na lang muli magkita. At habang nagkakanya-kanyang galaw ang lahat, si Mardo ay nanatiling tahimik. May kung anong bumabagabag sa kanya, pero hindi niya may paliwanag. Nang gabing yon, mag-isa siyang naglakad papunta sa ilog. Doon siya laging bumabalik kapag hindi na niya alam ang dapat gawin. Pinikit niya ang kanyang mga mata, tinutok ang isip sa mutya. Doon niya nakita ang isang imehe, apoy, mga nilalang na naglalakad sa ilalim ng buwan, at isang pamilyar na anyo sa gitna ng kadiliman. Si Toti. Ngunit hindi siya si Toti gaya ng pagkakakilala niya. Ang anyo nito'y bahagyang nagbabago, parang nakakabiyak ang balet, at sa ilalim nito'y may mga matang mapula. Napadilat si Mardo. Nanginginig. Hindi niya alam kung ito'y panaginip lang o paalala ng mutya. Pero isa lang ang sigurado, may tinatago ang kaibigan niya. Kinabukasan, hindi bumalik si Toti. 3 oras na lampas sa takdang oras ng pagkikita, pero walang balita. Si Mardo, bagamat kinakabahan, ay pilit pinapakalma ang sarili. Baka na late lang, bulong niya, pero nang makabalik siya sa simbahan, nadatnan niyang wasak ang pinto. Basag ang mga bintana. May mga bakas ng pakikipaglaban. Duguan ang sahig. Lakanduro, sigaw niya habang nagmamadaling pumasok. Ngunit walang tugon. Sa likod ng altar, nakita niya ang matanda, nakahanduse, may sugat sa dibdib, at humihinga na lang na marahan. Mardo, halos bulong na lang ang boses ni Lakanduro. May ahas sa puso ng iyong pagkabata. Hindi agad naintindihan ni Mardo ang ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy mo ba si Toti? Nanginginig niyang tanong. Tumango ang matanda. Hindi niya kasalanan, hindi niya alam ang lahat, pero pinagmamasdan ka na niya noon pa. Ginamit siya ng isa sa mga nilalang.
Hindi natin alam kung kailan, pero naitanim na ang itim sa loob niya. Hindi pwede, bulong ni Mardo, umatras. Kaibigan ko siya. Ilang taon na kaming magkasama. Hindi siya magiging. Ang dilim, Mardo, hindi palaging halata sa simula. At sa huling hinga nila Kanduro, tumikit ito at hindi na gumising. Napaluhod si Mardo. Ang taong tanging gumabay sa kanya, na naniwala sa kanya, ay wala na. At ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng lahat ay maaring naging tulay ng kaaway. Sa labas ng simbahan, dumilim ang langit. May kulog pero walang kidlat. May hangin pero walang lamig. Sa gitna ng kalangitan, unti-unting bumukas ang isang hugis bilog na anino. Hindi araw, hindi buwan. Isang portal. Ang pintuan ng itim na araw. At mula roon, lumabas ang tinig. Halika na, Mardo. Wala ka ng matatakbuhan. Ang lahi mo ay sa amin. Ang puso mo sa amin ding. Sa di kalayuan, may aninong papalapit. Mabagal ang hakbang, tila walang iniinda. Nang luminaw ang hugis nito, halos mabitawan ni Mardo ang sibat. Si Toti. Pero hindi na siya si Toti na nakilala niya. Ang balat nito'y maputla, ang mga meta ay itim na walang puti, at ang katawan nito'y naglalabas ng usok. Hindi ko ginusto, bulong ni Toti. Pero simula pa lang, bahagi na ako ng kadiliman. Ginamit nila ako para mapalapit sa iyo. Hindi ko alam, Deity. Pero ngayon, malinaw na. Ako ang tagapagbukas. Ako ang tulay. Kaibigan mo pa rin ba ako, Toti? Tanong ni Mardo, halos pabulong. Hindi sumagot si Toti. Tumingnala ito sa langit at mula sa kanyang dibdib ay lumitaw ang perehong simbolo ng mutya. Ngunit itim at mas kumikislap. Dalawang kapalaran. Dalawang nilalang. Isang lahi. At habang umikot ang dilim sa paligid nila, isa lang ang malinaw. Ang huling digmaan ay hindi lang laban sa mga halimaw, kundi laban sa isa't isa. Nagkatinginan si Mardo at si Toti sa gitna ng kumukulong hangin at nanginginig na lupa. Ang paligid ay halos hindi na makilala. Mga puno'y baluktot. Ang langit ay parang nilamon ng usok, at ang pintuan ng itim na araw ay unti-unti nang bumubuka sa kalangitan. Puno ng kaba ang dibdib ni Mardo, pero mas mabigat ang sakit. Kaibigan niya si Toti. Kalaro, kabiruan, kapatid sa hirap. At ngayong nasa harap niya ito, hindi bilang kakampi kundi bilang kalaban, takiramdam niya ay binibiyak ang puso niya sa gitna. Toti, mahina niyang tawag. Laban pa ba talaga, to? May natitira pa bang ikaw diyan? Saglit na tumahimik si Toti. Ang itim sa kanyang mga mata ay kumislot, parang may nilalabanan sa loob. Himakbang siya palapit kay Mardo, mabagal, parang nag-aalangan. Hindi ko alam kung alin sa akin ang totoo, pre. Mahina niyang sabi. May bahagi sa akin na gusto kang iligtas, pero may tinig na palaging nagsasabi na ikaw ang hadlang. Tinig ng kadiliman. Huwag mong hayaang yun ang manalo. Sagot ni Mardo, nanginginig ang boses. Kilala kita, Toti. Mas matatag ka kaysa sa kanila. Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa kalangitan, parang basag na kampana na may halong sigaw ng mga libo-libong kaluluwa. Ang pintuan ng itim na araw ay bumukas na ng tuluyan. Mula rito, lumabas ang mga nilalang na ni sa panaginip ay hindi may isip, mahahabang katawan, baluktot na mga ulo, at mga mata na puno ng pagdurusa. Sa gitna ng lahat ng ito, isang figura ang bumaba mula sa dilim. Isang nilalang na may 4 na braso, katawan ng tao pero may pakpak ng paniki, at mata na puro pula. Siya si Malandok, ang ama ni Mardo. Aking anak, tinig na malalim, parang sama ng loob ng buong daigdig. Panahon na, sumama ka na sa akin. Ipagpapatuloy natin ang lahi ng mga makapangyarihan. Naniga si Mardo. Sa wakas, nakita na niya ang lalaking dahilan ng lahat. Ang lalaking iniwan siya at ang kanyang ina. Ang halimaw sa kanyang pinagmulan. Hindi siya sumagot. Sa halip, humawak siya sa mutya sa dibdib niya. Nagninining ito ng mas maliwanag kaysa Deity. Arang tumutugon sa puot at lungkot sa puso niya. Ayoko maging katulad mo, sigaw ni Mardo.
Hindi ko pinili ito. Pero pinipili ko ngayon kung anong klaseng nilalang ako. Tumawa si Malanduk. Kung gayon, mamatay ka na lang. Kasama ng mundo mong walang silbi. Sabay-sabay lumipad ang mga nilalang ng dilim, tapunta sa baryo. Sumisigaw ang mga tao. Umuga ang lupa. Si Mardo, hawak ang sibat at mutya, tumayo sa gitna ng kaguluhan. Toti, sigaw niya. Kung may natitira pang ikaw, ngayon ang panahon para pumili. Umiyak si Toti. Mula sa kanyang meta, lumabas ang itim na luha. Patawad, pre. Bulong niya. At bigla siyang tumakbo, hindi palayo, kundi patungo kay Malanduk. Mardo, huwag. Sigaw ng diwata na lumitaw mula sa gilid ng kagubatan. Gagamitin siya ng kanyang ama para buksan ang ikalawang selyo. Pero huli na. Lumuhod si Toti sa harapan ni Malanduk at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang itim na mutya. Pinagdikit ito ni Malanduk sa kanyang palad at sumigaw ng isang kakaibang salita. Gadzon Malik, lumindo. Mula sa ilalim ng lupa, sumulpot ang itim na haligi ng apoy. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsayaw sa hangin. Si Mardo napayatras. Pero bago pa tuluyang matapos ang ritual, tumakbo si Toti, tumalon siya, at sinuntok ang palad ni Malanduk dahilan upang mabitawan nito ang mutya. Mas pipiliin kong mamatay kesa maging alipin, bulong ni Toti, sabay abot ng mutya pabalik kay Mardo. Tapusin mo, tu. Nang sandaling yon, biglang sinunggaban si Toti ng mga anino, kinain ng dilim sa gitna ng kanyang pagsigaw. Toti! Sigaw ni Mardo, nanginginig, naluluha, galit at sugatan. Hinawakan niya ang dalawang mutya, ang isa niyang bughaw at ang isa ay itim. Inagdikit niya ito at biglang sumabog ang liwanag na parang sumisigaw. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsitakbo, nagsisigaw, nasusunog sa liwanag. Si Malanduk, galit na galit. Lumipad siya papunta kay Mardo, dala ang lahat ng galit ng impyerno. Nagbanggaan sila sa gitna ng liwanag at kadiliman. Sibat laban sa kamay na may apoy. Sugat laban sa lakas ng dugo. Hindi mo ako anak, sigaw ni Mardo habang itinatarak ang sibat sa dibdib ng ama. Ako ang pipigil sa lahi mo. Nang tumama ang sibat, biglang pumutok ang mutya sa kamay ni Mardo. Ang liwanag ay bumulwak mula sa loob ng katawan niya, baghaw, puti, at ginto. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, hindi sigaw ng sakit, kundi ng paglaya. Pagdilat ni Mardo, nakahandusay ang katawan ni Malanduk. Unti-unti itong nadurog, parang alikabok na tinanggay ng hangin. Pero kapalit ng tagumpay ay katahimikang hindi niya nais. Wala na si Toti. Ang pintuan ng itim na araw ay nagsara, pero ang bakas ng digmaan ay naiwan. Wasak ang baryo. Maraming sugatan. Maraming nawawala. Tumayo si Mardo sa gitna ng lahat. Nilapitan siya ng diwata. Nagtagumpay ka, tagapamagitan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Bakit? Tanong niya, pagod na pagod. Sarado na ang pintuan. Wala na si Malanduk. Dahil ang huling bahagi ng propesya ay ikaw. Napatingin si Mardo sa kanyang kamay. Ang natirang kapiraso ng mutya ay unti-unting nagiging itim. Hindi pa tapos ang lahat. At sa loob ng puso niya, isang tanong ang unti-unting nabubuo. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang katahimikan, ngunit hindi katulad ng dati. Ang baryo ay tila kalansay na lang ng kung ano noon. Wasak ang mga bahay, ang mga daan ay puno ng abo at tuyong dugo, at ang mga mata ng mga tao ay puno ng tanong, takot, at lungkot. Si Mardo ay tahimik lamang, nakaupo sa ilalim ng punong duhat kung saan sila dati tumatambay ni Toti. Hawak niya ang basag na piraso ng mutya na unti-unti nang nawawala sa kanyang palad. Arabang tinutunaw ito ng liwanag mula sa kanyang loob. Baka tinatanggap na ng langit ang kapangyarihang hindi niya hiniling. Ano na ako ngayon? Bulong niya sa hangin. Anak ng halimaw, bayani, o pereho? Walang sumagot. Pero ang katahimikan ay parang yakap, hindi masaya, pero buo. Lumapit si Aling Tersia, ang matandang albularyo ng baryo. Bitbit niya ang isang lumang kahon.
Inilapag niya ito sa harap ni Mardo at marahang nagsalita, "Ito'y para sa iyo." Iniwan ni Toti. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, sinabi niyang ibigay ko, tukong mabuhay ka. Napapikit si Mardo. Parang tinutusok ang puso niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito'y may isang larawan nilang dalawa, isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Toti, at isang laruan, isang kahoy na sundelo, dawa pa nila noong mga bata pa sila. Ang sulat ay maiksi lang. Pre, kung nababasa mo to, ibig sabihin, nagtagumpay ka. Esensya ka na kung hindi ako lumaban agad. Natakot ako. Pero sa huli, ikaw ang nagturo sa akin na hindi natin kailangan maging nilalang ng dilim para maging malakas. Salamat sa pagkakaibigan. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na may katulad mo sa tabi ko. Kung sakaling dumating ang panahong maging halimaw ka rin, alalahanin mo lang, tao ka pa rin habang may nagmamahal sa iyo. Umagos ang luha ni Mardo, pero hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang, para bang ang puso lang ang umiiyak, habang ang buong katawan niya ay pinilit maging matatag. Ilang araw ang lumipas, tumulong siya sa pag-aayos ng baryo. Inilibing ang mga nasawi, tinulungan ang mga bata, tinuruan ang ilan kung paano gumamit ng mga simpleng agimat para proteksyon. Hindi na siya takot. Hindi na rin siya nagtatago. Isang gabi, habang nasa gilid ng ilog, lumitaw muli ang diwata, ang nagbantay sa kanya sa buong laban. Tahimik itong umupo sa tabi niya. Alam mo na kung bakit ikaw ang huling bahagi ng propesya, sabi ng diwata. Dahil dala mo ang kapangyarihang kayang muling buksan ang pintuan, kung gugustuhin mo. Hindi ko gugustuhin yon, sagot ni Mardo. Ngunit darating ang panahon na pipilitin kang gawin yon. Sa takot, sa pangakong muling mabubuhay ang nawala, o sa tukso ng kapangyarihan. Tumahimik si Mardo. Tumingin siya sa tubig, at para bang nakita niya ang sarili niya, hindi na ang batang mahirap na walang direksyon. Hindi na rin ang anak ng halimaw. Isa na siyang nilalang sa gitna ng dilim at liwanag. Paano kung dumating ang panahong yon? Paano kung matukso ako? Tanong niya. Doon mo malalaman kung sino ka talaga, sagot ng diwata. Kinabukasan, iniwan ni Mardo ang baryo. Hindi dahil tumatakas siya, kundi dahil gusto niyang hanapin ang mas malalim pang kahulugan ng kanyang kapangyarihan. Bitbit niya ang huling piraso ng mutya, ang laruan ni Toti, at ang sulat. Bago siya lumisan, nagpaalam siya sa mga tao. Marami ang lumapit, niyakap siya, nagpasalamat. May mga batang lumapit, sabay sabing, "Kuya Mardo, babalik ka pa ba?" Ngumiti siya. Babalik. Kapag handa na akong ipagtanggol kayo ng buo, hindi lang laban sa halimaw, kundi laban din sa mga takot sa loob nating. Lumakad siya palayo, walang baong yaman, walang makapangyarihang hukbo, tanging alaala ng isang kaibigang isinakripisyo ang sarili at ang paniniwalang kahit anak siya ng kadiliman, pwede pa ring mamuhay sa liwanag. Ang kwento ni Mardo ay hindi perpekto. Marami pa siyang kasalanan, maraming sugat na hindi pa naghihilom. Pero sa kanyang bawat hakbang, dala niya ang lakas ng mga pagpiling ginawa niya, mga pagpiling hindi batay sa dugo o kapangyarihan, kundi sa puso. At sa bawat baryong kanyang madaanan, sa bawat nilalang na kanyang matutulungan, sa bawat batang matatakot sa dilim, ang kwento niya ay patuloy na mabubuhay. Isang paalala na minsan, ang halimaw sa loob natin ay hindi kailangang patayin, kundi yakapin, unawin at turuang magmahal. At kung sakaling dumating ang araw na bumukas muli ang pintuan ng itim na araw, isang tinig ang muling maririnig, hindi ng halimaw, kundi ng isang taong piniling maging bayani, kahit pa siya ay anak ng dilim.